Kapag biglang naisip tapos ginawa, ayun ang ibig sabihin, hindi yun drawing. Hi, my name is Leora and pupunta kami sa SM North para maglibang-libang kasi bigla lang naman namin naisip and kasama namin si Tito Lance. Yes, Lance ang pangalan niya, okay yung ano. So ayun, may baka nga akong nakita dito kasi sabi ko parang lumalayas na tong baka na to kung saan na siya napupunta. Tapos may baka dito kasi sa amin merong baka eh. Tapos nagpunta na nga kami dito sa SM North at sobrang traffic kahit Sunday. Imagine ninyo, kahit Sunday, sobrang traffic. Wala na ba talagang magbabago dito sa Pilipinas? Hindi, charot. So, sa hinaba-haba nga ng traffic at finally, nasa SM North na kami. At syempre, nagugutom na sila. Pero hi muna sa kanila, hi! At after ko magbida-bida, kumain muna sila mama at dada at si Tito Lance sa food court kasi dun lang naman kami pwede dahil mahirap humanap ng restaurant na allowed kami dahil nga sa big dogs kami, hindi kami ina-allowed sa maraming restaurant. Kaya dito lang kami madalas pumupunta sa food court kapag kasama kami ni Ate Shiloh. Naiintindihan ko naman yung mga ganong rules pero hindi ko lang siya maunawaan. Hindi, charot. So ayun nga, naglibot-libot na nga kami dito sa SM North para maglakad-lakad na din at maghanap ng kung ano-ano at nakita nga namin itong si Hotdog. Hindi ko alam yung pangalan niya pero mukha siyang hotdog at naihina nga ako at yung diaper ko natanggal pero nasalo naman yung wiwi ko, huwag kayo mag-alala. At yung diaper ko, yes, pinalitan yun na tinapon sa tamang basurahan. Huwag kayong mag-ano-ano dyan ha, masyado kayo. At syempre meron kaming matandang kasama, hindi, charot. At habang naglalakad nga kami, meron naglambunching sa amin. And syempre, dahil bida-bidaw ako, gumaya ako kay Ate Shiloh ng pa-belly rub. Kasi si Ate Shiloh lang ba pwede magpa-belly rub? At syempre, yung ate ko napapagod na naman. Husky to be husky yan. Pero pagod siya, lagi siyang pagod. Diba, nakakaasar, lagi na lang ganun. Ito yata yung sinasabi nilang nasa face na si ate ng katandaan. Charot. Natatawa ako. At syempre sa daan, meron na naman kaming nakitang hindi ko malaan kung kumot ba siya, cotton o ano, basta aso siya. Kinta si ate po, kunwari lang po yung nagpapabelly rub, pero ang totoo po, nanginginig na po yung tuhod niyan sa pagod. Opo. So bago nga kami umuwi, nakakita kami ng maliit na cute little baby dito sa daan. Pero syempre sinasabi ko sa kanya, huwag ka maniniwala kay ate kasi niloloko lang yan. Gusto ko lang yan kunin. Gusto ko lang yan iuwi. At habang nasa daan nga kami, kitang-kita na talaga yung katanda. Ay, hindi pagod ni ate. Talagang pagod na pagod talaga siya. Antok na antok talaga siya. Kaya pumunta kami dito sa Starbucks. Kaya mag-order lang ako para kay ate ng 10 shots na kape. Baka kasi magising-gising siya. Pero naririnig niya ata yung sinasabi ko dun sa sa cashier. Kaya parang sumasama na yung ano niya. Pero wala na siyang lakas kasi pagod na nga siya. Kaya sabi ko dito kay cashier, kay ma'am, ma'am, pwede po bang bumili ng kape, 10 shots para sa ate kong antok na antok kasi po medyo matanda na siya. Hindi, charot. At nakauwi na nga kami. Siyempre, gutom na gutom, pagod na pagod at hindi naman kasi kami nakakain sa SM North. Kaya dito na kami sa bahay kumain dahil may niluto si dadang gulay, chicken at nilagyan ni mama ng extra rice. So ayan, siyempre sobrang pagod na pagod talaga ako. Sobrang gutom na gutom ako. Kumakalam yung tiyan ko kung hindi nyo lang talaga alam. Kung alam nyo lang talaga, kaya mauubos ko talaga tong pagkain na to. Parang hindi naman araw-araw ko naman talaga nauubos yung pagkain ko. Pero anyway, talagang gutom ako kaya naubos ko talaga yan. At dahil nga sobrang pagod at sobrang busog ko, ito ako gumagawa ng sarili kong higaan. Gumagawa ko ng sarili kong higaan kasi hindi pa daw kami aakyat para matulog. Anyway, dito na lang ang aking kwento. Maraming salamat and I love